Nangyari ito nung nagpakasal at nag-asawa ang ate ko at tumira siya sa side ng asawa niya na tawagin na lang natin yung lugar nila na Saint Mary. Pero bago yun, medyo balik muna tayo sa nakaraan. Explain ko lang yung bida ng kwento na to. Ang ate Hazel ko. Sa aming magkakapatid, si ate Hazel talaga yung pinakamatapang sa lahat. Literal na matapang. Di siya natatakot sa dilim, di tulad namin nung kapatid kong panganay, sobrang talaw talaga namin. Sabi ni inay, si ate Hazel daw yung taga-igib namin ng tubig sa kabilang ilog. Doon kasi may gripo. Oo, wala kaming gripo noon kasi nasa gitna ng palayan ang bahay namin noon. Hindi natatakot si ate Hazel noon kahit na magpabalik-balik pa siya doon sa may lumang sirang bahay na dadaanan niya kahit pa madilim na. Hanggang sa nag-asawa na ngayong ate ko, tumira na siya sa Saint Mary. Minsan dumadalaw kami doon ng isa ko pang ate pag wala kaming pasok sa eskwelahan. Oh, andyan na pala sina Jed. Kumain na ba kayo ng tanghalian? Di pa nga Kuya Gerald. Gutom na nga ako eh. Medyo creepy talaga yung lugar ni na ate kasi tahimik lang. Wala masyadong nag-iimikan tao tapos may talahiban pa sa likod ng bahay ni na ate. Madalas din kaming matakot lalo na pag madilim na. Akin ano ba to. naman yan, Jed? Akin to sabi. Kanina ka pa eh. Ibigay mo na nga ate, kanina ka Alam mo, ikaw pa. kasi. Abby, Jed, halika na kayo sa loob. Maggagabi na. Sige ate, papunta na kami dyan. Ha? Ano yun? Tulungan mo nga muna ako magsara ng bintana, Jed. Ate, bakit kailangan pang sarahan yung bintana? Eh, ang banas-banas na nga. Basta bilisan mo dyan. Huwag ka na magtanong. Okay, sige. Madami ding nagpaparamdam sa bahay ni na ate Hazel noon, tulad ng ingay sa CR. Tuwing gabi daw para bang laging may tao sa banyo at lababo. Ate, may paru-paro doon sa loob ng banyo. Ang laki niya. Nasaan? Ituro mo nga sa akin. Ayan oh, di ba ang ganda? At saka ang laki niya. Huwag mong gagalawin yan. Ha? Bakit? Hulihin kaya Huwag natin. sabi! May kakilala ba tayong namatay? Bakit may paru-paro dito? Minsan, umuwi yung ate ko noon sa amin. Buntis siya noon sa panganay nilang anak. Naikwento sa amin ni ate na may nangyari daw sa kanya isang gabi sa bahay nila. Magandang hapon po, Nay, Tay. Oh, ano na naman ba nangyari sa'yo doon, anak? May nagpaparamdam na naman ba? Oo, inay. Mag-aalas 7 noon kagabi nung may marinig akong parang may nagtatapong. Akala ko naman ay si Bianan lang yon. Pero noong lumabas naman ako, walang tao. Akala ko talaga meron. Kasi parang may naririnig ako naglalakad pero wala naman akong makita. Hala, Diyos ko. Tapos eto pa, ang sarap na ng tulog ko kagabi. Nang maramdaman ko na sumasakit na yung anik ko. May sumasabunot sa buhok ko. Naluluha na nga ako sa sakit pero ayaw talagang bumitaw. Be, ang sakit na ng anit ko. Bitawan mo na nga yung buhok. Inaantok na talaga ako. Ano yun? Sabi ko di ako makatulog. Bitawan mo na sabi yung buhok ko. Parang mapupunit na yung balat sa ulo ko. Di naman kita sinasabunutan na. Teka, ano? Sino? at kung matatandaan nyo, noong gabi na nasa bahay namin si Ate Hazel, doon din umatake yung bisita sa aming bubong. Kung saan nagising si Inay sa malakas na kalabog sa bubong, kung saan muntik nang mapahamak si Ate Hazel, kung saan nabalot ng takot ang pamilya namin.
Siguro sabuhin daw talaga si ate dahil buntis siya. At may isa pang sinabi sa amin si Ate Hazel na hanggang ngayon nakatatak pa din sa isip namin. Yung lugar daw kasi nila kaya madami nagpaparamdam ay dahil ito ay tawiran ng mga multo. O kayo, naniniwala ba kayo sa multo? So, hi guys! Nagbabalik ulit ako si Jed. Pasensya na kayo kung hindi ito nakaabot sa tamang date niya kung kailan ko dapat talaga siya i-upload dito sa YouTube kasi nagpahinga muna ako ng mga 3 weeks ata. So yan guys, subscribe kayo.